Biki, hindi raw madaling mapanis yung pang-midnight snack natin ngayong gabi. Kaya naman pwede itong baunin kahit saan. Ayan. Kaya ano ang adobong ito na hinaluan ng isang kakaibang ingredient para mo magkaroon ng dilaw na kulay? At adobong dilaw. Oo nga, di ba, nasa 5 hanggang 8 beses pa lang mas mayaman yan sa vitamin C at E kaysa mga citrus fruit. Narito na po ang Midnight Snack kasama si Micael Daes. Kilalang kilala na natin ang paborito nating adobo. Pero dito sa Batangas, may kakaiba silang luto. Tikman natin. Tara! Ang itinuturing na pambansang baon ng mga Pinoy nagbabalik sa kanyang bagong kulay, ang adobong dilaw. Niluluto sa luyang dilaw o turmeric ang karne ng baboy at manok. Kaya nag-iibang kulay nito at mas nagiging malinamnam. Sadyang kakaiba ang adobo sa dilaw dahil dito lang yun matatagpuan sa Taal, Batangas. Susubukan natin ang adobong dilaw. Tara, kumain na tayo. Okay, game. Ano kaya lasa nito? Luya. Yung lasa pa rin, parang galing pa rin sa pamilya ng adobo. Siguro mas maasim lang ng konti. Mas siguro may aftertaste lang na kakaiba na malamang yun na yung luya. Hindi mo siya mahahanap sa normal na adobo eh. Pero in fairness sa kanya, masarap siya. Libo-libong taon nang ginagamit sa India ang turmeric o luyang dilaw para sa tradisyonal at alternatibong paraan ng panggagamot. Ang mga taga South Asia naman ang gumamit sa turmeric bilang pampalasa kanilang curry-flavored food. Pero bukod sa pampalasa, nakapagpapabilis ng metabolism ang turmeric. 5 hanggang 8 beses daw itong mas mayaman sa vitamin C at E. Hindi lang ang tiyan natin ang nabusog ngayong gabi, kundi ang kaalaman natin sa kasaysayan. O, diba? Doble busog! Ako po si Micael Daes and this is Midnight Snack. Ingat.